para ipasikat mo ang pangalang Fortune, para ipasikat mo ang pangalang Narbasa. Saan siya kumuha ng ganito kalaking pera? Tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Malapit na ang start ng impeachment trial nitong si Sara Duterte. At exciting ito. Kasi dito tayo makakapanood nung napakagaling na mga argumento. Dito natin makikita kung paano magtrabaho yung mga magagaling nating abogado. Gaya nga nitong si Attorney Kapunan, si Lorna Kapunan, no? At iba't iba pang mga lawyers na nag-volunteer dyan. At makikitaan din natin ang galing. Itong sila Congresswoman Luistro, sila Congresswoman Laila de Lima, sila Chel Jokno, at marami pang iba. Makikita natin yung mga galing nitong mga taong ito, ang tatalino nito, ang galing nitong mag-argue, ang galing magtanong. Nakaka-excite na mapanood ang mga ganitong klaseng mga abogado. Ganon din naman sa depensa. Yung lead counsel ng depensa, itong si Attorney Siegfried Fortun. At alam naman natin na 16 lawyers ang gagamitin dito ni Sara Duterte sa kanyang impeachment case. Maraming opinion at maraming ideas na lumalabas. Gaya ng pagtatanong tungkol sa bakit daw karamihan sa mga witnesses ng prosecution ay siya ring kukuning witnesses ng depensa. Ang tawag diyan hostile witness. Kasi nandoon ka sa side ng prosecution, pero gagawin kang witness din, kukunin kang witness ng depensa. Sa akin, strategy ito nung depensa dahil sa paningin ko talaga namang kulang sila sa witnesses. Wala silang masyadong makukuhang mga witnesses sa depensa na may sasabihin na masustansya. So ang gagawin nila mga kapatid, mga kababayan, magbabaka sakali sila, susugalan nila yung mga witnesses ng prosecution, gaya nitong sila the former Senator Sonny Trillanes, itong si NBI Director Melvin Matibag, itong sino pa yung isa? Yung si Madriaga, at mukhang gagawin ding witness nila itong si Ombudsman Boying Rimulya. So ano ang purpose nito? Para sa akin, common sense yan. Kung ikaw kulang ka sa witnesses na ipe-present diyan sa depensa, sa totoo lang, pwede mo naman i-cross-examine eh. Pagkatapos mag-examine ng prosecution sa kanilang mga witnesses, pwedeng i-cross-examine ng depensa. So, ibig sabihin, may panahon sila na i-cross-examine itong mga witnesses ng prosecution. Bakit pa nila kinuha as hostile witness? Gusto nila ng mas mahabang oras. Gusto nilang mapaghandaan ng husto yung gagawin nilang pag-cross-examine dito sa mga witnesses na to, at nagbabaka sakali sila. Alam nyo kasi itong impeachment trial, hindi lang ito question of law, hindi lang ito question kung sino ang nagsasabi ng totoo at sino ang hindi nagsasabi ng totoo. May kasama po itong propaganda. So, dito nila gagamitin itong mga witnesses na to sa propaganda. Gagamitan nila ito ng mga tricky question na makakapagbigay ng silakbo ng damdamin ng taong bayan. Magbabaka sakali sila dyan. Susugalan nila yan. Bakit nga nila susugalan? Dahil nga, kulang na kulang sila sa witnesses. Magbabaka sakali silang mapupuntusan nila itong mga witnesses na to, gaya nila Senator Trillanes, gaya nila Boying Rimulya. Magbabaka sakali sila dyan. At
Yun na nga ang purpose niyan. Propaganda. Baka sakaling maisahan nila through questioning, through cross-examination, baka masaling nila, magpuyos ang damdamin nitong mga supporters nila. Part ng propaganda ito. Malaking bagay po rito ang opinyon ng publiko. So, doon nila gagamitin ito, yung pagkuha ng mga witnesses ng prosecution. Paghahandaan nila ng gusto ito para gumanda ang kanilang cross-examination, magkaroon sila ng mga puntos na maaaring ikagalit ng taong bayan. Palalabasin nila na mga nagsisinungaling ito. Hindi sila nagsasabi ng totoo. Pipilitin nilang mapuntusan itong mga witnesses na to. Yun po ang nakikita kong purpose kung bakit yung mga witnesses ng prosecution ay kinukuhang witnesses din ng depensa. Propaganda po ito. Pipilitin nilang magdebacle. Pipilitin nilang pipilitin nilang magkamali-mali itong mga witnesses na to. Baka sakali. Pero kung ang witnesses na yan, I'm sure, nagsasabi naman ng totoo, kahit anong paikot-ikot ng question. Yun at yun pa rin ang sasabihin nila, yung katotohanan. Yung katotohanan. Kaya mahirapan sila dyan. Pero wala silang, wala silang option. Susugalan nila ito. Wala silang option dahil wala naman talaga silang makukuhang witnesses na merong matinding salaysay. Wala silang makukuhang ganun eh. Dahil alam natin na ando doon sila sa side ng kasinungalingan. Na andun sila sa side na hindi totoo ang idedepensa nila. Ando doon sila sa side na kung saan ang hirap magsinungaling dahil mukhang totoo na may krimen na ginawa ang kanilang kliyente. Yun ang side nilang kinuha dahil, of course, hindi mo masisisi ito, mga abogado to eh. Malaki ang pinag-uusapang pera dito. Kasi kung ako nga, sa totoo lang, ang unang-unang question ko, kung pwede nga lang itanong ito. Kung pwede lang itanong ito, laglag na kagad si Sara Duterte. Meron kang 16 lawyers. Paano mo na-afford magbayad ng ganito ka-expensive na mga abogado? Ang mga lawyer niya, Philip Siegfried Fortun, lead counsel. Michael Wesley Powa, ito yung kanyang OBP spokesperson. Reynold Munsayak, former OBP spokesperson. Sheila Sison, Carlo Joaquin Narbasa, Roberto Batong Bakal, Justin Nicole Gular, Lyndon Miguel Bakel, David Ronel Gola VII, Maria Selena Golda Fortun, Clarlane Radok, Francesca Marie Flores, Miguel Carlos Fernandez, Mark Binluan, at saka si Ralph Bodota. Ito po yung mga abogado. Question. Magkano po ang estimate natin? Dahil hindi naman sila maglalahad yan. Hindi nila ibibigay ang totoong figure. Magkano po ang estimate natin na ibabayad dito sa mga abogado na to? Nagtanong ako kay Google. More or less, sabi ko kay Google, itong ganito karaming lawyer at ganitong mga pangalan ng mga abogado na kinuha ni Sara Duterte. More or less, magkano ang ibabayad ni Sara Duterte dito? Sabi ni Google, Vice President Sara Duterte is legally represented by a 16 lawyer defense team, primarily led by senior partners from prominent Fortun Narbasa and Salazar Law Office. And while exact cost of their services has not been officially disclosed, legal analysts and historical fee structures estimate the overall expense could range from 200 million to upwards of 500 million. Yan po ang estimate ng mga legal analyst according kay Google. So dito pa lang, isang dating local official sa Davao City, naging mayor, naging vice mayor, naging konsehal yata, at naging vice president. Saan siya kukuha ng halagang 200 hanggang 500 million pambayad sa mga abogadong ito kung siya ay isang honest
na public official na hindi dapat pinagbibintangan ng korupsyon, hindi pinagbibintangan na merong hidden wealth or meron unexplained wealth. Hindi natin dapat siya pagbintangan kung siya ay isang malinis, siya ay isang honest na public official. Kaya nga, eto pa lang, sa abogado pa lang, mga kapatid, mga kababayan, bakit ka kukuha ng ganito kalalaking pangalan, ganito karaming lawyers ang magtutulong-tulong para depensahan ka? Napaka-reckless. Wala pong ingat sa pag-display ng kayamanan. Gaya na rin sa pag-display ng kayamanan nung kanyang tatay doon sa dahig. Nagpapanggap silang mahirap, kumakain sa karinderya, nakatsinelas. Wala daw siyang pinagkakakitaan, sabi ni Digong Duterte, kung di sa gobyerno lang. Ang kanya daw panggastos ay yun nanggagaling lang sa kanyang retirement benefit bilang isang government employee or government official. And yet, ang estimate sa ginastos niya kay Kaufman ay 150 million pesos a month. 150 million pesos a month. At ito, si Sara Duterte, hindi naman po pwedeng walang basehan ito, ang mga legal analyst. At alam naman natin na expensive itong Narbasa, pati itong Fortune. At ganyang karaming lawyers ang magtutulong-tulong. Hindi maaring lumayo dito sa 200 to 500 million pesos ang kanyang gasto sa mga abogado na to. Uulitin natin ang tanong. Kung talagang honest na public official itong si Sara Duterte, saan siya kukuha ng pambayad sa mga ganitong pangalang lawyers? Ganito karaming lawyers. Wala pong ingat eh. Kung ako, isang public official na matino, kukuha ko isang mahusay na abogado, at tatawaran ko pa ang fees ng todo. Pero para ipasikat mo ang pangalang Fortune, para ipasikat mo ang pangalang Narbasa, dito, sa kaso mo, impeachment pa naman. Ang question pa naman dito ay tungkol sa unexplained wealth, tungkol sa korupsyon, tungkol doon sa perang hindi maipaliwanag na budget ng DepEd at office ng Vice President. Hindi maipaliwanag. Pagkatapos, magdi-display ka ng mga ganitong klaseng defense lawyers mo. Doon pa lang may conclusion na po tayo na itong Vice President Sara Duterte na to ay talagang guilty as charged dito sa kanyang impeachment case na to. Dito pa lang, sa pag-display niya, sa pagpapakita niya ng mga defense lawyers na gagamitin niya. Hindi po ba, mga kapatid, mga kababayan? Galing sa pagiging vice mayor, pagiging mayor, naging vice president, saan siya kumuha ng ganito kalaking pera? Saan siya kumuha? So, dito pa lang, mga kapatid, mga kababayan, may konklusyon na tayo. Hindi ba? Kaya ang kakapal ng mga mukha ng mga senador, later on, pagdating sa pagdi-decide, kung itong klase ng tao na to, na dapat managot sa taong bayan, kung itong ganitong klaseng vice president na to, ay i-acquit nyo. Ang kakapal ng mukha nyo, at hindi kayo makakalimutan ng taong bayan. Hanggang dito lang po muna, mga kapatid, mga kabayan. Thank you so much for joining me today. Kung po sa mga bago lang sa aking channel, please subscribe, please press like at mag-comment po tayo. Pilitin natin masagot ang mga komento nyo hanggat kaya. At pakishare na rin po nang sa ganun ay maraming makaalam ng ating mga pinag-uusapan dito sa ating munting channel. Again, thank you so much ladies and gentlemen at mga kapatid, mga kababayan. Magkita-kita po tayong muli. We left and took our time.